Mas pinabilis at pinaigting pa ng DSWD ang paghahatid ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng aktibidad ng Bulkang Mayon sa Albay. Naka-alerto na rin ang pulisya para tiyakin ang seguridad sa mga evacuation centers sa lalawigan. At mula sa Bicol, si Nomer Corporal, una sa balita. Puspusan ang paghatid ng tulong ng Department of Social Welfare and Development Bicol sa mahigit 3,000 individual na kasalukuyang nananatili sa mga evacuation center sa lalawigan ng Albay. Ito ay matapos ipatupad ang preemptive evacuation simula noong Martes sa mga residenteng nakatira sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Mayon. Personal na pinangunahan ni DSWD Bicol Regional Director Norman Laurio ang paghatid ng 163 relief goods sa mga evacuees sa Tagaytay Elementary School at Bariu Elementary School sa bayan ng Kamalig. Kahapon ng umaga, sinimula na rin ng DSWD ang pamimigay ng relief goods sa mga evacuee mula sa bayan ng Malilipot. Tiniyak ni Director Laurio na sapat ang supply ng pagkain at pangunahing pangangailangan para sa mga apektadong pamilya. Aniya, mayroon ding mahigit 132 million pesos na nakalaang pondo ang ahensya bilang agarang tugon ng national government para mapabilis ang pagresponde at pag-abot ng tulong sa panahon ng sakuna. Ipinag-utos na rin ng provincial government ng Albay ang mas pinabilis na paghatid ng tulong sa mga evacuee. These evacuees will now be supported by food packs from the DSWD. So bibigyan natin sila good for 1 week para di tayo magparabalik-balik. Kaugnay nito, nasa heightened alert status na ang PNP Bicol bilang paghanda sa posibleng pagtaas pa ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Kasabay nito, ang mas mahigpit na pagbabantay sa border points at patuloy na pakikipag-ugnayan ng kapulisan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ng gobyerno. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Maluca Lubakib, tagapagsalita ng PNP Bicol, ang kaligtasan ng mga albayano ang pangunahing prioridad ng kapulisan sa panahong ito. Ang kautosan ng ating regional director ang agarang pagtatalaga po at paghahanda ng reactionary standby support forces at mobility assets. So layon nito na masiguro ang mabilis na pagresponde at sapat na bilang ng mga tauhan upang tumulong sa mga apektadong komunidad sakaling lumala pa ang sitwasyon. Samantala, patuloy din ang pag-inspeksyon ng Provincial Health Office kasamang mga Rural Health Unit para tiyaking ligtas, malinis at maayos ang mga evacuation center. Inabisuan din ng Department of Health ang publiko, lalo na mga nakatira malapit sa paanan ng bulkan, na magdala at magsuot ng face mask bilang paghanda sakaling magbuga ng abo ang Bulkang Mayon. Nauna sa balitang totoo at laging bago, Nomer Corporal, Alaunas sa Balita, Congress TV.